Maliban sa pagbibigay ng maganda at relaxing na vibes, isang resort sa Camiguin ang nagbibigay rin ng oportunidad na makapaghanap buhay sa komunidad ang ating mga lumad. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Maliit mang isla, pero may ibubugang ganda. Yan ang Camiguin. Sa aking pagbisita sa lugar, swerteng napuntahan ko ang Pamonglo Springs sa Sagay na tila hindi pa kilala ng maraming turista. Pero ang mas kahanga-hanga rito, nagsisilbi rin pala itong tahanan at kabuhayan ng mga lumad. Noong pandemya, sinimulan daw nilang gumawa ng isang resort na nakadirekta sa Talon at Bukal. Ito raw mismo yung sapa kung saan dumidiretso yung tubig papunta doon sa man-made spring. So yan, dire-diretso na yan. At ito nga, kalsada nila, bago-bago pa lang daw. So before, napakahirap na maglakad dito sa Pamonglo. Papunta rito, nag-irrigation. Gumawa siya ng irrigation ng tubig, tapos kumuha lang siya. Tapos yung sapa, doon po, banda. Kumuha lang kami sa sapa din. Kwento pa ng caretaker na si Mercy Jimenez na isa ring lumad. Mistulang pahingahan lang daw talaga ito ng mismong may-ari ng resort. COVID, ma'am, hindi tayo makabanding-banding sa mga dagat, ganon. Naisipan ng may-ari nito na maggawa sila ng swimming pool for family use lang, sa kanila lang po. Hindi rin katagalan, binuksan nila ang Pamonglo Garden Resort sa publiko. At dahil nga inaasahan nilang dadami pa ang bisita ngayong summer season, patuloy daw sila sa pagsasaayos para mapanatili ang ganda ng lugar. Bukod pa riyan, malaki rin ang pasasalamat ni Mercy sa mga likas na yaman ng Camiguin. Trabaho na kami dito. Hindi na kami nag-aano ng kupras. Talagang mahirap po. Kaya nakakatulong talaga po sa amin. Proud kami sa Garden Resort po. Man-made man o natural, wala talagang papantay sa ganda ng lugar na patuloy na inaalagaan at minamahal ng mga lokal. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang Pamonglo Spring sa Camiguin kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Pamonglo, no? Yes. Interesting yung pangalan. Saan ba nagmula yan? Actually, Pops J, hindi ko din natanong eh. Naku, hindi na. Pero yun yung madalas talaga nilang tawag. I think dialect Pamonglo. siya, if not mistaken, Pops J. Okay, maliban kay Mercy, Amy, ilan pa ang mga lumad na nagtatrabaho dyan sa malaking resort na yan? Nung pumunta ako doon, Pops J, 6 sila doon na caretakers na nag-iikot-ikot kasi nga, sabi nila, parang for the next few days, nag-expect sila na maraming ang lokal yung pupunta doon. Though hindi pa nga known sa mga tourists talaga, mga foreigners, Pops J. Okay. Pero yung mga lokal na mga taga-Camiguin talaga, yun na yung mga madalas na pinupunta. So, 6 sila doon na from 3 different families, Pops J. Gaano na sila katagal na nagtatrabaho dyan, Amy? So, simula pandemic, Pops J, nung nag-open nga itong resort. So, 5 taon na? Yes, halos, ang tagal na rin pala, Pops J. 5 years na. Oo. So, ayun, napakatagal na. Starting pandemic, nung ginawa siyang parang resting area ng family, nag-start na sila para mag-caretake doon. Kasi nga, ayun, naging opportunity na rin talaga na binigay sa kanila para makatulong na lang din talaga, Pops J. Amy, ano raw ang ginagawa nilang hanap buhay bago sila makapasok dyan sa resort? Yung ilan sa kanila, Pops, yung mga tour guide. Okay. Tapos yung ilan naman doon, parang nagtatanim lang daw sila ng mga okra, ganon. So, hindi daw ganun kalaki yung nagiging kita rin nila dahil nga yung area nila doon sa Pamonglo, sa Sagay, Camiguin, Pops, hindi super known for many. So, maliit yung kita. Kaya ngayon na nagkakaroon na sila ng tourist attraction katulad nitong Garden Resort, talagang natutulungan daw talaga sila, Pops. Yung may-ari ba ay lumad din mismo? Hindi, Pops J, pero lokal siya. Galing talaga siya. Lumaki siya sa Camiguin, born and raised sa Camiguin. At yun nga daw, hindi na madalas nagsistay ngayon dun sa island. Pero dun daw talaga lumaki. So, kasama na din ng mga lumad community and parang naging helper din nila noong mga panahon na parang kailangan nila ng tulong, ganyan. So, talaga nag-charity works na yung owner, Pops J. Nanggaling ka mismo dyan sa Pamonglo, Amy, masasabi mo bang sulit namang dayuhin ang lugar na yon? Anong bahagi ba ng Camiguin itong Pamonglo? Yung Pamonglo, Pops J, nasa parang may eastern part siya. Eastern part, yes. oo. Malayo ito medyo, sa beach. Malapit, Pops J, kasi maliit talaga yung island. So, kayang-kaya naman siya kasi puntahan ng mga
tricycle or kaya ng mga ano. Eh, Ang doon problem nakilala ang doon, Camiguin Island, eh, diba? yes, pero Dun ang sa problem, Pops J, wala beach. talagang signal dun sa area. So, patay talaga. ayun, hindi naman siya super tago. Yun nga lang, hindi din na super known nga kasi meron ng mga sikat na tourist destination katulad ng mga Sunken Cemetery, pati na rin nung ibang mga White Island At beaches. masarap din ang mangga raw dyan. Tama Yes, ba? Pops May J, dala ka bang actually. mangga? Naku, wala. Naku, Tagal ko na grabe hindi. ka naman. Hindi ka Matagal na nagdadala yan, ng hindi pasalubong. na. Pero masarap talaga yung prutas, hindi lang mangga, Pops J. Dyan Ay, yung sa, ibang ano, prutas, sa masarap Camiguin. din. Yes, very Okay. fresh. Sa mga interesado, Amy, paano ba yan puntahan? At Well, magkano ang budget? Nako, yung budget, Pops J, mga 10K to 15K. Oo. Depende kung Ilang kailan ka araw yan? magbubook ng flight. 4 days kami dyan sa Camiguin. And yun nga, Pops J, yung maganda doon kasi matatry mo lahat ng modes of transportation from airplane. Kung galing ka na Iya, tapos magbabangka ka. Kasi bumaba kami sa Cagayan de Oro, tapos nagroro kami papunta sa Camiguin. So, doon, nagstay kami doon sa area malapit sa Pamonglo. At yun, nakaikot kami ng lugar. And actually, very accessible naman yung mga lugar dyan and very welcoming yung mga taga-Camiguin, Pops 10K, J. pwede na. Ilang araw yun? 4 days, Pops 4 J. days, pwede na. Mura-mura yun. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.